Alright. So, sa video na ito, aking tatalakayin sa inyo kung paano niyo gagawin yung isang digitalized comics using AI and Canva and of course, Microsoft Word. So, yung nakikita nyo ngayon, yun yung sample ng inyong gagawin. Pero of course, if you really want to make it like personalized na mano-mano yung i-drawing, that's okay then. As long as it will be good looking, and presentable. So ngayon, ire-recommend ko po na gamitin natin yung AI tool na Google Gemini. Just search it sa Google. Kasi naman, hindi naman tayo arts class. So meaning to say, it's totally fine. And it's very important that you will use a proper prompt. Para ma-provide nyo yung kailangan nyo na image. So dito hindi natin lahat ipagagawa kay AI. You still have or you still need to have input. So kayo yung gagawa noong mismong paglalapat ng mga dialogo ng usapan at ng kahon ng salaysay. So yung gagawin lang dito nitong si AI ay mag-create siya ng images. And make sure na kapag ginamit nyo siya, nag-generate kayo ng images, ay hindi nyo i-close yung Gemini hanggang sa matapos kayo sa mga kailangan yung pictures. Kasi kapag i-close mo yan, pwedeng mag-iba yung itsura ng mga character mo. Okay, so ngayon punta tayo dito sa Canva. So dito i-search mo lang po yung term na comics. Okay. Ayan, so may mga lalabas dyan na option. So it's up to you kung anong design ang pipiliin mo. Kung ano yung sa tingin mo na maganda, then go for it. So, I will be choosing this one. So, first of all, ayan, na-click ko na, then, i-customize ko siya. So, ayan. And then, right after that, of course, para mas maging madali siyang ilapat doon sa file, kailangan nakasize siya sa A4. So, punta tayo dito sa upper left, click resize, then look for the term A4. Ayan. So, yan. Click the A4 size. And, ayan. Madadirect ka na doon. Right after that, punta ka po dito sa left side. Click upload. From the downloads, you need to upload. Ayan. So, you will be choosing the picture na na-generate ni AI. Then, click that image. And i-plot mo siya doon sa iyong sheet. So, it's up to you kung paano mo siya i-layout ng maayos. Basta make sure at least 2. At most 2 pwede yan sa inyong page. Kasi ang sabi natin na minimum requirement of pages ay actually just 4 pages lang. So, if you have 8 scenarios, kasya yun sa 4 pages. Yung ginagawa ko ngayon ay paglalagay po noong salaysay. So, if you really want to do it, punta kayo doon sa left part, sa may text, and then click add subheading. And then, i-type nyo po kung ano yung inyong salaysay. So, dito sa bahaging ito, dapat ay maikli lang yung inyong mga magiging salaysay. Kasi ganun talaga ang comics. Hindi siya sobrang haba mag-narrate. Kasi you need to allow the picture to narrate talaga. Kasi doon siya mas nagiging convincing or attractive sa readers or viewers. Ayan, so aking ni-resize para mag-fit in siya doon sa kahon ng salaysay. But of course, you also have the option din naman to do it manually. So later on, I'm gonna show it to you. So anong gagawin natin this time? So we will add
elements. So, yung ating speech balloon. So, you always need to make sure na yung gagamitin po ninyong balloon ay appropriate. Depende sa purpose nito. So, this time, I am going to search for... Okay, so, ayan, thought bubble. So, sa thought bubble, dito po, ayan, pili tayo na mag-fit in. Ita-type natin dito kung ano yung gusto nating ipalabas na iniisip ni Lamang. So, you will type, add text ka ulit. Pwede mo rin naman i-copy na lamang yung text na nandoon sa taas, sa kahon ng salaysay, para mas ka-size na siya agad. No need to resize, something like that, Pero if you really wanna do it again, manually, then it's totally fine. Ayan. So, here, just type yung iniisip ni Lamang. So, sabi dyan, nasaan ka na, ama? Ayan, nagtatanong siya. Pero, sa isip niya lang yan. Kasi it's just a thought bubble. So, that's why you really need to review ano yung types ng lobo ng usapan na para maging tama, at hindi kayo mabawasan ng points because of that. So, this one ay aking isinearch yung scream bubble. So, ginagamit yung scream bubble kapag may, kumbaga, part na pasigaw, or may mga tunog ng radyo, or like television. So, ayan, kinapi ko na lamang yung text para ka-size niya yung gagamitin ko sa bahaging ito. Ayan. Okay. So, may exclamation mark. Kasi siya ay pasigaw. Kasi dito sa biyag ni Lamang, yung kanyang mga kaibigan ay talagang nakapagsasalita. Minsan naman, ang nagiging salitaan na lamang nila dyan ay pwede rin naman yung mismong tunog lamang ng aso. Aw-aw. Depende kung ano yung trip mo as someone na nag-create ng comics na ito. Again, ayan. So, dito naman, imagine natin, kunyari lang to kasi kanina ko pa to na-download. So, this one naman, kunyari, ibang image na to. Hindi na ako nag-generate. Kunyari, tapos na akong mag-generate ng lahat ng images ko for this comics. So, of course, pwede nating mas gawing creative dyan sa paglalagay po ng border or outline doon sa ating image. Click nyo lang yung taas. Yung may mga lines dyan. At i-adjust. So, make sure nyo na kapag ginamit nyo yan ay magka-size yung sa bawat image nyo. Para magandang tingnan. And then, as you can observe, mayroon dyang gaps, between the two scenarios. And that is really needed in a comics. So, ayan. So, ngayon, I am going to, add something pa. Wait lang. Ayan. Add text. Alright, so this time, ang gagawin naman natin, add element ulit tayo kasi gusto ko naman lagyan ng speech bubble. Itong ibabang bahagi. Gusto kong, so I'm going to search for speech bubble. Ayan. So, lalabas na dyan yung type of na hinahanap ko. So, ngayon, ipa-plot mo siya dyan. Ano ba yung bubble or speech bubble na mag-fit in sa mga character dito? Based sa kanilang position. So, if you observe na hindi na siya magandang tingnan, then you can look for another one. Just like what I'm doing right now. Okay, so medyo kailangan natin ng patience. Ayan. So, I think mag-fit in na itong isang ito. Okay. So, ngayon, pwede mong i-copy-paste yung term or yung text sa taas para maging fit agad siya or ka-size. Then, drag it down until, make sure nyo na mauuna nyong ipoprovide yung lobo ng usapan
kaysa doon sa mismong text. Ano, para hindi siya mapatungan nito or hindi matabunan. Okay. So this time, ayan, ipinaplat ko na yung sinasabi ng aso. Ano, as you can observe dyan, magkaiba yung kulay ng aso at saka nung tao, magkaiba yung design kasi nga magkaibang time ko siya generate. That's why it's very important that you will doing generate yung pag-generate sa isang lang, kumbaga tuloy-tuloy. Ano po, bago kayo mag-plot dito sa Canva, just make sure na ayan, na-download nyo na lahat ng kailangan yung image. So ngayon, ang ginagawa ko naman dito ay gagawa ako ng sarili kong lobo na kahon ng salaysay. Ano po? This is also an optional. If ayaw nyo nang gawa ni AI na kahon ng salaysay, then you can do it on your own po. So just search rectangle doon sa ating elements and then drag it down. Ayan, so kung ano yung gusto mong size, just go for it. As long as hindi siya magiging mapangit tingnan. Ano po? Okay, so ngayon, kung ano yung gagamitin mo na kahon ng salaysay sa unang bahagi, yun din ang gagamitin mo hanggang sa katapusan. Please take note of that para hindi siya maging pangit tingnan. Ayan, so ngayon, maglalagay ako dito ng terms na magsaserve as narration nitong nangyayari sa bahaging ito ng kwento. Ayan. So, I'm gonna put it here. Anyways, I just want to inform you that if you don't have your Canva Pro, then you can share the link with me. Just send it to me. Then I will be the one to download your output. And then I'm going to send it back to you kapag okay na. And then you just need to plot it down na lang doon sa ating Microsoft Word before you print it or before you print them. Kasi yung ating kailangan or goal is something like booklet. Okay. So, ayan. It's already done. So, ayan, copy-paste nyo lang or i-duplicate nyo lang yung page kapag mag-a-add na kayo ng another scene and then delete the elements na inilagay nyo para mapalitan siya ng bago. Ano po? Okay, next one. So, if you're done, okay, imagine nyo tapos na kayo sa lahat ng designs na gagawin nyo kay Canva. Just download PNG type and then all pages. But if you want to do it like one by one, then it's okay. It's up to you. Once again, if hindi ma-download, isend sa akin ng link and then I will be the one to download it for you. Okay, this time, punta tayo sa Microsoft Word and make sure that this will be A4 size bond paper. And then, orientation is landscape. Alright, so add image. Insert image. So kung ano yung mga dinownload mo from Canva, ipi-place mo lang, ipa-plot mo lang siya dito, 2 bawat page. So dapat na-anticipate ano ba dapat yung magkasama sa page kapag naka-fold na siya as a booklet type. So imagine natin, 2 page yung dina-download ko dito. So I'm gonna be using the one I already download kanina before itong video na ito. Ayan. So halimbawa na lang ito ay aking dinownload po ng sabay. So don't mind the image po. I just wanna show here kung ano yung magiging paraan ng paglalapat natin sa Microsoft Word. Okay, so kailangan mo lang siyang i-fit in dyan. So since A4 size na yung iyong Canva design, hindi ka na mamomroblema sa pag-fit in kasi saktong-sakto po yan. Basta sinunod mo yung sizing. Okay, so once done na doon sa paglalapat ng lahat ng na-download nyo from Canva, then ready to print na siya and ibu-booklet type na. Ano po, staple lahat ng pages. So ngayon, just a reminder, aside po doon sa mismong comics flow, kailangan din mag-provide ng kumbaga cover page
dito sa ating comics. Ano po, may paunang, kumbaga may pamukhang pahina pa siya. And then you can design based doon sa inyong character. And of course, dapat meron siyang magandang pamagat. Okay? So that's all in this tutorial. Hope you learned something and thank you for watching.